Aquarius, ito yung reading mo for August 4 to 10. So, alamin natin sa reading na to, ano ba yung mga posibleng paparating sa'yo, yung mga dapat mong malaman, yung mga pwedeng maganap. Maraming salamat Aquarius sa iyong support kung lagi ka nakasubaybay at kung matagal ka na rito. Para sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow. Shoutout din sa ating mga YouTube channel members, pati na rin sa ating mga Facebook page subscribers. Naka-flex po yung mga names ninyo sa dulo ng ating reading. At para sa mga interesado mag-book, mag-inquire ng personal reading ko, tignan nyo na lang yung description nitong video or dumiretso po kayo sa aking Facebook page. Yung mga gusto mag-join na membership, guys, hanapin nyo lang yung join button sa sa screen niyo or nakalagay sa description nitong video. Nilagay ako dyan ng link. Okay, meron ka ditong Wood Tiger, Powerful Beginnings and Progress, Aquarius. Wow, Powerful Beginnings and Progress. So, ano to? Is this related to your career? Kasi pwedeng merong mga magandang panimula para sa iyo itong August, no? To be exact, itong 4 to 10, baka ayan, yung iba sa inyo, mag-i-start kayo ng bagong job or basta parang meron ditong sinasabi about kung ano man itong sisimulan mo, no? It's most likely na magkakaroon ng progress dyan sa ginagawa mo na yan. Kung ano may sisimulan mo. So, ito ay maganda. Development, o diba? Okay, meron ka ring Fire Monkey. Time to embrace change. Okay, may mga numbers dito, guys. Ayan, may number 51, tsaka 33. Kung gusto nyo ilista yan, bahala na kayo. Time na daw tanggapin itong mga pagbabago na ito, Aquarius. Kung ano mang pagbabago yung kailangan mong gawin. It could be na may kinalaman sa iyong career. Kasi meron ditong progress eh. Kasi once na i-embrace mo itong mga pagbabago na to, sa tingin ko yun yung magbibigay sa iyo ng success. Ng development. Kaya importante na tanggapin mo itong mga pagbabago, na maging open-minded ka, maging willing ka, harapin man itong mga pagbabago na dala ng sitwasyon na mga kakaharapin mo. Pagiging pagiging positive thinker, pagiging flexible, paano ka mag-adapt sa situation. Water Monkey, conquer your fear. Ayun na nga. Okay, this is living out of your comfort zone, taking a leap of faith. So, pwedeng may mga fears ka at yung fear mo na yan, Aquarius, yun yung nagiging blockage para makuha mo itong success or progress na dapat mong matanggap. Okay. So, yan, pwedeng iba sa inyo, wala kayong confidence o pwedeng natatakot kayo mag-try, pero yun nga ang sinasuggest sa'yo, ang pinaka-advice sa'yo is paharapin mo yung dapat mong kaharapin, ayan, with the monkey card, especially yung change or itong fear. Kung kumbaga magkaroon ka ng confidence or courage, yan, courage na kaharapin itong pagbabago or kung ano man itong mga sitwasyon na na dapat mong kaharapin ng meron kang optimism at lakas ng loob. Okay? Kasi yun yung barrier na mabibreak mo yung pinaka-blockage once na nagawa mo yan. So, meron ka ditong number 51, 33 at saka 9. Ay, wait lang. Ano ba to?
Nagulo yung baraha ko. Okay, meron kang Aries, Queen of Wands. May Aries energy dito. May Virgo energy. Tsaka Sagittarius energy. O diba, kailangan mo courage, strength. Sabi ko sa'yo dito, nakaharapin mo tong dapat mong kaharapin. Lakasan mo lang yung loob mo. Kasi ba, eventually mako-conquer mo rin yung fear mo eh. So, sa tingin ko, yung iba sa inyo, kailangan nyo maging prepared kasi mukhang meron kayong kakaharapin dito. Pwedeng nakakatakot na sitwasyon or mahirap na sitwasyon. O, 'di ba, binabanggit ko kanina dito sa card na to is about courage, no? So, ito rin, ganun din yung sinasabi nitong card na ito. Kailangan mo is courage, persistence, tapos parang this is some kind of a test para sa iyo. Baka may darating na pagsubok sa iyo na parang susubukin yung iyong faith. Oo. Kung ano man ang ibig lang sabihin nito, huwag ka basta-basta mag-give up, Aquarius. Huwag ka mapanghinaan ng loob. Okay, so this is a card telling you na mag-prepare ka. O, iba sa inyo baka meron ina-anticipate kayong darating. May hinihintay. O, ayan kailangan mo courage eh. Hindi lang hindi lang pala courage, pati confidence. Okay, dalawang card yan ng courage. So ito naman is about confidence din yung sinasabi. Kailangan mo lang magtiwala ka lang din, nakakayanin mo yan. Maniwala ka rin din sa abilidad mo, sa kakayahan mo. So importante yun para ma-overcome mo kung ano man itong kailangan mong kaharapin na darating sa iyo na challenge, no? Tapos meron ka ring so merong Aries, Sagittarius at saka Virgo energy. Wow, so magbubunga ng maganda itong pagsusumikap mo, Aquarius. Ayan, meron ditong mga rewards, kung ano man ito, kumbaga deserve mo kasi pinaghirapan mo yan. Okay, so pwedeng iba, this is a card ng pagiging pagiging accomplished. Oo, parang kumbaga this is a card na parang napatunayan mo sa sarili mo na na kaya mong gawin yan and magiging proud ka sa magiging results, no? Ma-enjoy mo yung results. Okay? Tingnan natin yung iyong love life naman, Aquarius. Ay, silence, non-action, ano pa? Silence? Ano ba yun? Dalawang card ng silence? Ano ba to? Wala ka. Kakaloka yung cards mo. May non-action, tas no contact. Ano ba to? Kakaloka. Tas may alien. Ano to? Telepathic dreams. Okay. So, hindi ko alam kung wala ba kayong communication ngayon? Kasi grabe naman tong silence mo. Dala-dalawa pa. O pwedeng no contact kayo nitong person mo. Walang ganap, walang galaw, walang action At wala ring tahimik. Tahimik ngayon sa inyong dalawa. So hindi ko alam kung nagkaroon ba kayo ng problema.
Bakit nawala ng communication? Parang meron something telepathic dito, dream song. So, pwedeng yung iba sa inyo parang ano, alam ko na to. Parang, di ba may mga ganun, may mga times na kahit hindi natin sabihin, parang nagkakaintindihan kayo nung jowa mo. Parang, kahit na hindi kayo magsalita, yun. Parang ganun na, ano, parang nag-uusap kayo sa isip. Parang kumbaga gets nyo na agad kung ano yung mensahe ng bawat isa. So, minsan may ganyan eh. Pero hindi ko nga lang alam kung may problema kayo kasi parang meron ditong something na ano. Awkward yung pagiging silence eh. Dalawa oh. Oo. Oh, masyadong ano, hindi ko alam. Masyado kayong tahimik ngayon sa isa't isa or yun na nga wala, hindi kayo nag-uusap kasi hindi ko alam kung may problema. Kumbaga, tinatry nyo na lang basahin yung pakiramdaman yung isa't isa dito sa telepathic card. Baka yun na lang, tinatry nyo na lang pakiramdaman or at least pakiramdaman yung iniisip or nararamdaman ng isa't isa without, ano, talking. Tingnan pa natin yung mga ibang paparating sa iyo. Wow, may lumitaw na goldfish. Increase in material wealth or spiritual growth. Okay? So, dalawa yan. Either sa material, yung growth mo, or sa ano, sa spiritual. Oh, pwedeng lume-level up ka pagdating sa iyong salary o baka may iba dyan, may increase sa sweldo. Pwedeng yung iba naman dito parang nagigain kayo ng wisdom kasi may spiritual growth dito. So, hindi ko alam kung may mga parang spiritual awakening para sa inyo. Fun, romance, celebration, and party. Uy. O, yung mga single dyan, o, meron daw romance dito, may party, celebration, baka doon may mamimit kayong magiging romantic, ano, connection. Tapos, meron ka ring, wow, you will receive a gift. Ano kaya to? Wow, mukhang kung ano man itong matatanggap mo, maganda kasi meron kang, ano eh, pagdating sa material eh, meron kang marireceive. Tapos pagdating sa spiritual, ganun din. Basta mukhang meron kang special na marireceive ngayong August 4 to 10, Aquarius. Bigyan na natin yung closing message mo. Don't rely on other people to inspire you and motivate you. You have to want it enough to make it happen for yourself. Yan, alam mo kung ano yung happiness na yan. Pwede ikaw din na makapagbigay sa sarili mo niyan, Aquarius. Yung sinasabi dito, huwag kang mag-rely na itong mga tao na to. Huwag mo nang hintayin ba na ano, huwag mong hintayin na ibigay kung kailan nila ibibigay yung happiness na deserve mo or gusto mo makuha. Pwede ka rin maging happy sa sarili mong effort, no? Parang yun yung sinasabi dito, ayan, no? Huwag kang mag-rely on other people na to inspire you or motivate you. Why wait? Kung pwede mo naman din gawin yun sa sarili mo. Kung kaya mo naman palang ibigay sa sarili mo yun. Okay? Tapos, eto. Always have faith that the angels will guide you toward making the right choices. So, yan. Always ask for guidance. Always ask for guidance from your angels, no? Lalo na, pwede mo naman hilingin, ipagdasal, na i-guide ka nila para makuha mo yung tamang, choices. Andyan sila.
Nandyan sila para gabayan ka, itong mga angels na yan. Tapos, be aware of your thoughts. Be aware of your behavior, attitudes, and habits in your life. Awareness is enlightening. Meron talagang awakening or pagiging enlightened sa iyo. Parang merong something dito na kasi meron kayong spiritual growth dito eh. Pwedeng yun din yung tinutukoy dito ay merong enlightenment. Meron kang marireceive na enlightenment and spiritual growth. Ayan. Basta parang ang sinasabi dito, maging aware ka daw sa iyong behavior, sa iyong attitudes and habits, sa iyong thoughts. Kasi, awan ko, baka merong situation kung saan ikaw ay ma-enlighten. Pwedeng mabago yung pwedeng may mga pagbabago kang gagawin pagdating sa iyong mindset, sa iyong attitude or habits. Okay? So, yan yung mga messages na nakuha ko for you. Aquarius, sana nagustuhan mo itong reading. Sana makatulong sa'yo. Take care. God bless. Babush.